Sa loob ng 4 na taon, personal daw na iniabot ni Ruby Tuazon ang dumanoy kickback ni Senador Jinggoy Estrada mula sa mga transaksyon kay Janet Lim Napoles, ang itinuturong utak ng pork barrel scam. Idinetalye rin ni Tuazon sa kanyang sinumpaang salaysay ang pakikipagtransaksyon di mano ni Senador Juan Ponce Enrile kay Napoles sa pamagitan daw ng dati nitong Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Mariing itinanggi ng dalawang senador na nakinabang sila sa kanilang pork barrel. May report si Mariz Umali. Sa sinumpaang salaysay ni Ruby Tuazon, lumalabas na ilang taong tumanggap ng kickback umano si Senador Jinggoy Estrada kahit hindi pa niya personal na nakikilala si Janet Lim Napoles. 2004 daw nang unang banggitin ni Tuazon kay Senador Estrada na gusto siyang makausap ni Napoles kaugnay sa kanyang pondo sa Philippine Development Assistance Fund o PDAF. Pero 2008 lang niya personal na ipinakilala si Napoles kay Senador Estrada nung burol ng aktor na si Rudy Fernandez. Sa loob ng 4 na taong iyon, siya raw ang naghahatid ng share ni Estrada sa Green Hills San Juan o di kaya ay sa kanyang opisina sa Senado. Hindi na raw niya matandaan kung magkano ang halaga pero mas malaki daw ito sa 9 million pesos na nakasaad sa records ni Louie. Inilalagay daw ni Tuazon ang pera sa bag. Nakadepende ang laki sa kung gaano kalaki ang perang laman. Ang kauna-unahan daw na perang iniabot niya kay Estrada mula sa pakikipagtransaksyon kay Napoles ay noong September 2004 sa halagang 5.7 million pesos. Yun lang, nakansela raw ang transaksyon sa di niya malamang dahilan kaya ibinilik nila ang pera kay Napoles. Pero nalaman niya mula sa records ni Louie na natuloy ang transaksyon sa pamamagitan ng isang matranilyo. Inihatid daw ang halagang halos 12 million pesos sa bahay ng isang Justa Tantoco sa Dasmariñas Village. Wala na siyang ibang binigay na detalye tungkol kay Tantoco. Pagkatapos daw ng 2008, natigil ang paghahatid niya ng pera sa senador dahil tila dumirekta na raw si Estrada kay Napoles matapos silang personal na magkakilala. Batay na rin sa accounting records ni Ben Herloy. Sa parehong panahon noong 2004 din daw nagsimulang mamagitan si Tuazon para kay Napoles at Senador Juan Ponce Enrile pero sa pamamagitan ng Chief of Staff nitong si Attorney Gigi Reyes. Si Tuazon din di umano ang personal na tumatanggap ng umano'y share o kickback ni Senador Enrile mula kay Napoles at binibigay niya ito kay Attorney Gigi Reyes. Kung hindi raw sa bahay ni Tuazon ay magkikita umano sila ni Attorney Reyes sa isang restaurant para kunin ang pera ng mag-isa. May pagkakataon pa nga raw na darating pa si Senador Enrile bago matapos ang kanilang pag-uusap at nang ipakilala na rin daw niya ng personal si Attorney Reyes kay Napoles sa kasagsagan ng pagdinig ng Senado sa fertilizer fund scam ay nagsimula na rin silang direktang makipagtransaksyon sa isa't isa. Natuwa si Ben Herloy sa paglantad ni Tuazon. Patunay daw ito ng kanyang pagsasabi ng totoo. Corroborate lang sa statement lang ni at yung kinonfirm niya yung mga allegations namin, yung testimony. So sobrang saya ko dahil lumabas si Ma'am Ruby. Tungkol naman sa Malampaya Fund Scam, sinabi ni Tuazon na 2009 daw nang maghanap si Napoles ng koneksyon sa Malacanang. Ang nakahanap ng koneksyon ay ang kanyang kapatid na si Remy at ang koneksyon daw ay si Attorney Jess Santos, abogado ng nooy unang Ginoo na si Mike Arroyo. Pero di na raw niya nasabi ito kay Napoles. Kalaunan, ipinagpaalam ng kapatid kay Tuazon kung pwedeng gamitin ang kanyang bahay bilang pick-up point ng pera para kay Attorney Santos. Pagkatapos ng sunod-sunod na raw ang mga delivery ng pera sa kanyang bahay para raw sa isang Department of Agrarian Reform project. Pero di niya alam para kanino. Nalaman na lamang daw niya na mula pala ang pera sa Malampaya Fund nang mapanood ang balita tungkol sa investigasyon sa scam. Dahil daw nakukonsensya na si Tuazon at nais itong linisin ng pangalan, kaya niya voluntaryong ibinigay ang testimonyang ito. Mariz Umali, GMA News.